Gandang araw sa inyo mga ka-bikers, mga ka-viewers. So may ginagawa ko ngayon ito. Nagli-lacing ako, ay nag-align ako ng saka ito yung bike niya. Ganda. German Ghost. Yan. Frame. German bicycle technology. Ganda. SRAM. SRAM na rin. Shock. SRAM. Spark. Face. Tiruan ko lang itong ano mo. Eto na po, nagamot na po. Ganun ka oh. Eh di ba nakagano? Oh, matangkad ka naman eh. Gagawin ko. Ganun lang ito. Yes. Yan! Form. Forma yan oh. Ikaw pala dito. Salamin ka muna ba? Salamin ka lang. Sige. Ito na. Naayos na po yung bike na. Inaayos. Tagal na niya Tagal na niya. Nakahanap ng doktor yung bike. Thanks to Ruel. Check mo sa ano to, sa channel ko to, ilalagay ko to ron. Lagay ko sa, uy, ito po, magandang doktor. The best din to. Magaling si Ruel. The best. Okay. Nakita niyo yung bike na. Raksha. Ganda. Tapos si Costo, SRAM. yun, yan, pasok siya. Para lumisaw. Daniel. Or manipis na yun. Yung brake set ba yung ito? Ito mo. Pero doon ka pala ito pala. Ilagay ko sa ano. Wheel Master. Yes. Pag gusto niyo magpalay ng wheelset, punta lang kayo dito sa bike shop niya. Maliit lang pero the best yan. May kasama pang Ito yung May kasama pang tutorial. May matutunan ka pa. yes. Mga ka-viewers, explain ko lang yung ginawa ko dun sa
Chosen na hub. Yung frame niya ghost na carbon na frame. Ito yung explain ko nun kung ano yung problema nung mga kapwa natin kabikers. So dami na daw niyang pinuntahan na bike shop, so hindi daw na hindi na ayos. So ito pala yun, pumunta siya sa ibang bike shop. Okay naman sana yung kaso ang nangyari din sa may sa bike shop pinagpagawaan niya, hindi na explain nung mekaniko na kung ano nangyari dun sa inalign sa kanya. Kasi nung inalign sa kanya, maganda naman yung pagkaka-align, kaso nga lang maluwag yung mga spokes, maluwag yung mga ganito. So kahit na yung mga ganito maluluwag, ayan, so hindi satisfy yung isang kabikers natin. So nangyari, ginawa nung hindi alam nung mekaniko na maluluwag pa, so sinikapan niya. So ang ginawa niya ng paraan, yung lagyan ng parang washer. Ganito yung size nung nipple doon sa kinakabit niya. Ayan. Ganito yung size. So maiksi. Mixing. Maiksi. So ang ginawa, so hindi nga masikip yung ang ganda yung pagkaka-align, kaso may mga maluluwag. Tapos yung iba sabihin, bitin yung spokes ay yung nipple niya dun sa pinaka thread nung so lagpas na, ibig sabihin bumanito na yung lumagpas na yung pinaka thread dun sa nipple. So hindi na talaga masisikapan yun, kasi hinahanapan pa nung, siguro kala niya masisikipan pa yun, kala siguro ng mekaniko masisikipan pa, pero hanggang dun lang talaga. Kasi ganyan na labas na yung, parang kung isinuot mo to, kung sinuot mo yan, tapos sisikip ka ng todo ng hanggang sa ubos na yung thread nung, ibig sabihin yung thread mo umabot na dun, lumagpas na. Kung ang thread nito ganito lang, so yung thread hanggang dito na, lumagpas na, so wala nang kakapitan yung nipple, so maluwag pa rin. So yun ang nangyari. So ang ginawa naman, yung alam niyang may maluwag talaga, nilagyan niya ng washer ganito, para kung sakaling ito nilagyan niya ng ganito yung every nipple, nilagyan niya ng washer ganyan, para magkaroon ng allowance, baka sakaling mahigpitan pa niya ng konti. Ganito. So mangyayari ganun.
Ayan, kaso hindi pa rin nilagyan ng washer. So hindi niya lang in-explain dun sa kabikers natin na kung ano yung nangyari dun sa spokes niya, dun sa ano. So bumili siya ng isang set na ano, bumili siya ng isang set na spokes. Siyempre yung pinaka spokes 27.5, kaso maiksi nga lang yung nipple. So ginawa ko, tinanggal ko, kinalas ko lahat. So ang daming ganito, ang daming nilagay niyang washer. So ang ginawa ko, kinalas ko, tapos sinukat ko yung yung rayos, yung spokes. So ang nangyari, ano nga talaga, so sobra nga talaga ng hindi naman siya labas dun sa pinakabutas ng ano, hindi naman siya labas na katulad ng mapipil mong ganito Hindi naman, lumagpas lang siya ng ganyan konti, lumagpas lang ako, pero hindi mo masasalat ng daliri mo dito. So okay lang sana yung haba, okay yung haba. So ang tinanong sa akin kung anong pwedeng gawin, tinanong ng mga kabikers natin kung anong pwedeng remedyo. Ang unang sinabi ko, remedyo, palit ng rayos. Kaso nga lang, mapapabili siya ng panibagong rayos na naman. Palit ng spokes, yung mas maiksi. Kasi yung sukat ng rayos 27.5 yung gulong niya. So 27.5 yung rayos. Okay sana, sakto, kaso oo nga, kahit saan bike, talaga, sakto nga talaga yun, 27.5. Pero merong magkaiba nga lang ang nagkatalo lang, yung magkaiba lang yung hub. Kasi yung hub niya, mas malaki yung bilog nung isa kesa dun sa bilog nung kabila. Mas malaki yung bilog dito sa pinaka side ng rotor kesa dun sa bilog nung drive side, dun sa pinakalagyan ng cogs. So mas malaki dito, maliit dito. Maliit yung pinaka nito, lagayan ng mas maliit pa rito. Pinaka diameter pala nito. So may diferensya talaga, magkakaroon talaga ng diferensya yung rayos kapag ikinabit mo rito, ikinabit mo sa kabila, ikinabit mo rito, at ikakabit mo yung isa na mas maliit ang diameter nito kaysa dito. Ito malaki, ito maliit. Magkakaroon nga ng diferensya. Magkakaroon ng diferensya yung haba niyan. Pagdating dun sa pagdating sa rim, mag-iiba yung niya. Pagdating sa rim, mag-iiba yung haba. Mag-iiba yung haba, hindi na siya magiging pantay. So yung isa maliit yung diameter nito, liliit yung diameter nito kung maliit, ito malaki yung diameter, kakaroon nga ng yun, ng difference dun sa may pagdating ng rim. Merong ibang rayos na
hihigpit ngayon ito kasi nga kung ito malaki yung diameter, ito maliit, ang mangyayari, ito hihigpit yung spokes dito sa, kaso ito sa kabila kasi nga maliit ito, tapos pag nilagyan na ng spokes to, lalagpas ngayon yung spokes dun sa pinaka thread, lalagpas siya kasi karaniwan na ina-align ko mas mahaba ang hatak ng nasa drive side. Karaniwan kasi ng mga ina-align ko mas mahaba ang hatak, mas maano ang ikot ng nasa itong gagawin ng cogs drive side kaysa dito sa kabila. Kasi nga pagka nag-a-align ka kasi dito yung gagawan mo ng basihan parang alam mo yun, ito yun kunyari ito nasa gitna, yan, kung ito hinahatak, kung ito ang gagawin mo isi-center mo lang dun sa pinaka pagitan lang nitong, isi-center mo siya sa ganyan, center mo lang siya rito. Itong rim mo, kung sa frame, dikit na siya sa kabila, sa left. Pero kung pagbabasihan mo yung gitna nitong hindi sa gitna, dito mo siya igigitna, parang mangyayari na hatak niyan dito, o ganyan. Mangyayari niyan, hatak niyan, o ganyan. Parang yung eto, ulitin ko kung ang gagawin mo mag-a-align ka ng nasa gitna lang ito, gitna siya nitong, ang mangyayari nun, yung rim mo eto nakadikit dun sa kabilang ng frame. Pero kung ang pagbabasihan mo itong nasa side, ito dito mo siya igigitna, itong rim mo igigitna mo siya dito. Kailangan mong ihahatakin yung rim mo sa kanan pag ganun. Ibig sabihin igigitna mo ito, pagigitnaan mo siya, hahatakin mo siya pag ganun. Mangyayari magiging ganun yan. Kasi ititimbang mo, ise-center mo siya dito sa pagitan nito. Ayan, parang pinaka-center niyan nasa ganyan. So hatak ng spokes nasa kanan, hatak na hatak niya. Itong rim, hatak na hatak niyang ganun. So malaking kakainin ng thread yung nasa kanan kaysa yung nasa kaliwa. Ito, kukunting thread lang ang, kasi nga mas so doon kakaroon ng diferensya doon. So yung chosen na kinakabit ko, chosen din siya pero magkaiba nga lang nung pinaka hub, pinaka pre-hub. Ito parang lang to yung ginawa ko parang microspline yung ratchet ang nun. Ito iba yung chosen na hub na yun. Magandang klase yun ginawa ko. So ganun nga nangyari, maliit yung diameter nito kaysa dito, ito yung malaki. So nagkaroon nga ng difference dun sa haba ng rayos. Tapos magdedepende rin yan dun. Kaya sa dulo pa lang ng rayos
ubus na niya, naubos na ng nipple yung thread dito. Naubos na. Ibig sabihin, nalagpasan na niya. Nalagpasan na niya yung pinaka-thread. So, naghahanap pa ng... Ang diferensya lang ng mekanikong gumawa, hindi niya sinabi dun sa kabikers natin na ganito yung mangyari. So, ang ginawa, diniretso, tinapos, tapos hanggang sa, di, okay na yan. Nung nalaman ng kabikers natin, maluluwag yung mga rayos. So, sana sinasabi ng kung ano yung diferensya para nalalaman ng, lalo na kung kayo nagpapagawa, sana nalalaman nyo kung ano yung nangyayari dun sa bisikleta nyo. Para kung hanggat maaari, pwedeng magpalit agad-agad, hindi pa na gagamit yung mga rayos o pwede agad mapalitan hanggat hindi pa na. Kasi pagka ito, yung rayos natin, hindi pa nagagamit, pwede pang mapalitan to hanggat wala pang mga pingas, pero pag may pingas, hindi mo na pwedeng palitan yan. So, nangyari, sabi ko, palit ng rayos. So, gagastos pa siya ng panibagong rayos. Pero ang inaano ko, advice ko yung mas maiksi na rayos. Kung 20.7, kung 20.5, sabi ko gawin lang niya mga 27. Magandang magandang klase yan. Ang ganda ng align nun dito. Saktuhan yun dito. Pero although sinasabi na may iba 20.5, kasya naman talaga, pwede. Yun lang, sabi nung isa ni Dennis, nipple na lang na mas mahaba. Sabi ko okay rin, okay lang din, mas yung thread, mas mahaba yung thread. So yun nga, palit kami ng thread. So ang ang sinabi ko na lang, siguro ang papalitan lang natin ng thread ay yung lahat ng rayos na nandito sa drive side na to. Kasi ito yung pinaka yung ditong rayos lang ang pinaka naghahanap ng thread So yun lang ang pinalitan. Sabi ko palitan nilang palitan. So nakales ngayon yung yung kabikers natin na si Brian. Yung Brian nga pala. Shoutout sa'yo. Nagpagawa sa akin. Taga-Kainta pa yun. Pumunta pa sa shop ko. Salamat nga pala at napagtiwalaan mo yung ayun. So naging yun ako, inalign ko. So okay naman ang kinalabasan. Maganda. Hapit na hapit yung tigas yung So satisfy naman siya. So yun lang nagkaroon ng diferensya nun. So nagpalit lang kami ng mahabang nipple. Pero okay naman yung Kaso nga lang nagkaroon lang ng dun sa hub. Maliit yung diameter nito. May makikita kayo na maliit yung diameter sa kabila saka dito. Magkakaroon talaga ng diferensya yan kapag nag-a-align kayo. Yung isang rayos hahaba, isang rayos iikse, ganun ang lang. Pero kung parehas yan na yun pa rin ang pwede naman yan magkakaroon pa ng yun lang, talagang magpapalit kayo yung mahabang nipple para magkaroon pa ng thread. So nagpalit kami ng thread nagpalit kami ng nipples nun yung mas mahaba. Ilang piraso lang naman yung kabilang side. Yung kabilang side lang dito yung pinalitan namin. Pero yung dito, hindi na. So 32, mga 16 lang. So yung rice lang pinalitan. So nakatipid naman siya. Yung mas mahaba na rice ang kinabit namin. So okay. Yun yung naging solusyon namin dun sa So okay naman, nasiyahan. Sabi niya next time pag palitan daw niya ng
yun. At sana may natutunan kayo mga ka-viewers dun sa pinaliwanag ko. At ito yung ginawa kong ano rin. Okay lang. Nagamot natin. May isa tayong kabikers na nagamot. Ang sakit. So, yun. So, ano pa ba? Sige, hanggang dito na lang muna. Napaliwanag ko lang kung ano nangyari dun sa... Kasi hindi ko kasi napaliwanag nung nagawa ko yun eh. So, nakita na kinunan ko lang yung habang ginagawa ko. Tapos na-explain. Hindi ko lang na-explain ko lang. Malinaw. So, magandang ano yun. So, mga ka-viewers, hanggang dito na lang. Ito po si Roel ng Bike Stop. Kasabing muli subscribe po pala kayo sa aking channel at maraming salamat po sa inyong mga suporta. Sa mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana may natutunan kayo dun sa binahagi ko. Huwag kayong mag-alala at marami po tayong vlog na gagawin. At iniinan ko pa yung iniisa-isa ko pa kung ano yung minsan nasasabay yung ride namin. Yun sineshare ko rin. Kung sino yung mga gustong sumama sa ride namin, sama kayo. Sige po, hanggang dito na lang. Ride safe po sa inyo. Ride safe po sa mga ka-viewers natin, mga ka-bikers natin. Bike is life. Yun lang po. Ang pagbabike ay isang mahirap at masarap. Kaya nga sabi nga ni Ian Howe, masarap magbike. Kaya ang pagbabike ay mahirap na masarap. So, sige po. Till next time po. Ito po si Roel ng Bike Stop. Maraming salamat po. At doon sa mga kasama ko dyan, si Bossing at si Sidekick. At meron pa po akong isang kasama. Ayun. Yan. Kasama ko. Yan, si Makulit. Sige po. Till next time po.